feature na kakaibang mga pagkain. Pero bilib ako sa papakita natin ngayong gabi, partner. Bakit? Edible gold. Ay, imagine mo ginto Ginto, kinakain. Eh. Ihahalo mo lang sa cake o ice cream. O kaya sa local drink yung basi. Sosyal na, di ba? Ano mo kaya ang lasa? Narito, ang Gold Delicious. Tikman nga natin. Ginagawang hikaw, kwintas, singsing, at ngayon, ginagamit na rin sa pagkain. Mga pagkain 24 karat talaga. Ito ang mga pagkain Gold Delicious. Cake at cocktail drink na kumikinang. Ito ang mga gintong pagkain na hinaluan ng ginto ni Anthony Araneta. Paano ako sa internet mag-search ng mga most expensive, most extravagant. So, one time nag-search ako ng most extravagant cocktail. Nakita ko na meron siyang edible gold. Pero ano ba ang pumasok sa utak ni Anthony upang gamitin ng ginto sa pagkain? Nagkaroon kami ng cocktail mixing. I wanted to be the best for the day, for the thing of passing the subject. One of my recipe, I needed edible gold. Doon ako mag-excel sa garnishing ng cocktail at the same time sa taste ng cocktail. Sa website daw ng isang sikat na restaurant niya nakita ang kasagutan sa kanyang hinahanap na kakaibang cocktail drink. Serendipity pangalan ng restaurant sa New York. Ice cream, may edible gold. Costs around $1,000 per serving. Sa katunayan, sa Las Vegas ay sikat na sikat sa mga mayayaman ng mga pagkain mayroong gold dust, pero walang available na edible gold sheet na maaaring mabili sa Pilipinas. Wala akong na-search na edible gold dito sa Philippines, kaya nagpa-import na lang talaga ako ng pure edible gold from Germany. Ang halaga ng edible gold sheets na kanyang binili ay humigit kumulang 3 million pesos. Ang sa around 200 packs din siya, pure gold, 24 karat. Pambihira. Sulit naman daw ang kanyang ginastos dahil ang kanyang Filipino cocktail drink, uno ang kanyang naging grado. One thing unique about the cocktail I made, Filipinan, it's made of sweet Filipino alcohol, basi, kahal, and lambanog. Para mabalance yung flavor ng Filipino liquors natin. Lagyan ko siya ng ice cream. Doon sa ilalim, naglagay din ako ng syrup with gold sheets. Matagal daw niyang pinagpraktisan ng tamang paraan ng pagbabalot ng gold sheet sa ice cream. Nag-invent lang muna yung colored na plastic na nabibili natin sa bookstore. In-assume ko lang muna na ganun siya delicate. Dahil marami siyang sobrang gold sheets, ginawa na rin niya itong negosyo. Kinikater namin dito, most of the time is yung mga nagpo-propose ng kasal. Gumawa rin ako ng tabako siya na may 24 karat gold and then that cost around 3,800. Ang bawat sheet ay nakakahalaga ng 1,300 pesos. At para sa isang cake, mangangailangan na mahigit 8 gold sheets. Kaya ang cake na ito na mayroong African diamonds ay nakakahalaga ng mahigit 120,000 pesos per slice. I can see kung gano'n niya pinaganda yung cake. Kasi pag maganda yung cake, you would think na maganda din yung lasa. Ano kaya ang lasa ng cake na binalot sa ginto? Kaya naman pina-food taste namin sa isang coffee shop ang Gold Delicious Cake ni Anthony. Sarap pala ng ginto. Parang icing lang siya. Pag binigay mo ito sa girlfriend mo, yung maisip ko lang na 120,000, parang hindi ko naman nununod dito, di ba? Pwede. Sabi nga ni Richard Gomez. Pwede. Kaya kainin ko yung ginto? Ayon sa mga nutritionist, ang edible gold daw ay ligtas at walang toxic materials na maaaring makasama sa katawan ng isang tao. Ito ay hindi nakakalasong sapagkat konting-konti lamang ang nakakain ng tao. Pero paalala pa rin ng mga nutritionists, hindi basta-bastang gold ang pwedeng kainin. It has to be extremely thin, manipis na manipis. It has to be 24K. This, of course, marami na nagsabi niyan, this is something new. Diamonds especially, nakalagay sa pagkain, signifies purity. And gold is wealth. Magpapakasal ka, you need to show you have the money to feed her. Kaya kung gusto niyo matikman ang lasa ng ginto, go, eat and drink ang mga Gold Delicious Cakes and Drinks ni Anthony Araneta. Basta masarap at safe. Yun ang importante dyan. Safe kainin. Go tayo dyan. And speaking of safe, partner, alam niyo ba kung ano-ano mga ginagawa natin na sinasabi ng mga eksperto na madalas nakaka-apekto sa ating utak? Nakakasama, ibig sabihin. Katulad ng hindi pagkain ng breakfast. O di kaya overeating. Kung ayaw niyo maniwala, panoorin ang aming babala.